walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on Hulaan po ninyo kung sino po ang na-scam ngayon. Ngayon po, ikukwento ko po sa inyo kung bakit para maiwasan natin tong lahat. Dahil po, minsan talaga, may pagkakataon talaga na ano ba, na mangyari to sa atin. Kahit sobrang dubling ingat natin, lalo na yung pagtitiwala natin sa isang tao. Ito po yun. Kilala ninyo, di ba, si Tindera sa Africa? Meron siyang mga tinda ng mga damit, mga alahas. Tapos meron siyang in-upload noong, anong araw ba yun? Ano ngayon, Huwebes ngayon dito sa Germany. May Merkulis ata yun, nakita ko sa ano niya, pinupost niya. Sabi ko sa kanya na, nag-comment ako doon, na gusto ko ng ano ganyan, mag-mine ako ng ganyan, size L to XL, para sigurado na magkasya talaga sa akin. Kasi kung sakaling hindi magkasya, sayang naman, di ba? Eh, ako naman, hindi nagtingin. Doon po sa Mami Rose na ano po ang ginamit ko, hindi po yung private ko na Facebook, doon sa Mami Rose. Ako naman, sobrang kumpiyansa lang sa nangyari. Meron pong nag-message sa akin. Una, siya po ay si Rosilita Haas. Wala Haas. Basta yung pangalan niya, Rosilita. Sabi niya sa akin, sasabihin ko po sa inyo, sana po na maintindihan ninyo dahil ngayong boses natin ay paos. Nag-concert ako. Ito po yung account niya. Ito po yun. Sana, ipakita ko na lang po sa inyo mamaya. Teka po muna. Basahin ko po yung unang message niya sa akin. Ay, ano ba yan? Para maiwasan natin to dahil minsan po tayo sobrang kumpiyansa din natin. Minsan nangyayari talaga. Kahit ako alam ko yung mga ganyan, no? Pero minsan, itong pagkakataon na to parang naisahan talaga ako. Ito siya. Ito yun. Ginamit pa niya yung ano ng picture ni Princess Jane Yega. Ma'am, dito na lang po kayo mag-chat ulit dahil disable po kasi Mayumi Thailand page ko po. Na-send ko po kanina ang may bank account number po namin. Ito po yung ginamit niya na nag-message sa akin. Hi ma'am, LXL. Di ba? Please send your details, name. Sabi ko sa kanya, sa sis ko lang dahil nandito ako sa Germany. Pupunta naman siya dito. Next month siya na lang magdadala, sabi ko sa kanya. Sabi pa niya, express delivery. Sabi ko sa Cebu ko lang ipasend dahil ang kapatid ko pupunta dito. Dagdagan ko pa ng isang dress. Sabi ko sa kanya, what time kayo mag-live bukas para maka-watch ako, sabi ko sa kanya. Pero hindi ako nakatingin dahil nga may trangkaso ako. Sabi niya, di ko pa alam, sis, may inasikaso pa ako kay Chico. Sabi pa niya ganyan. Ginamit pa niya yung pangalan ng bata sa pangloloko niya. Yung mga anak ni Princess Jane na si Chico. Ginamit pa niya yung mga... Ginamit niya talaga lahat. Kinuha niya yung mga picture ng mga tinda niya. Gaya ko, sabi ko, bigyan mo ako ng bank details mo para ma-send ko na. Sabi niya, ayan sis, pili ka dyan. Binibintahan niya ako ng alahas. Sabi niya, kunin mo na to sis, aking maganda daw. Sabi niya, ano talaga? Binibintahan niya talaga ako ng mga, ano niya, ito yung account niya na ginamit niya kung saan ko sinend yung bayad ko. Yan. As in po, napakakulit po niya. Palagi po siyang nagme-message sa akin. As in, 2 account po yung ginamit niya para kulitin ako. Tingnan po ninyo, di ba? Message na naman siya. Already nakabalot na ang dress.
Sabi pa niya, nakabalot na din ang LB necklace. Kahit hindi ko sinabi na bibilhin ko yung necklace. Dahil sabi ko, hindi mo na ako bibili ng alahas. Dahil wala akong budget sa alahas. Wala akong pera pang alahas. Sabi niya, binipilit niya talaga akong bilhin sa kanya alahas. Tingnan po niyo kung ano yung message niya. 4,000 down payment lang po muna. Tapos start ng hulog monthly. August end pa naman. August end pa naman, sabi niya. Ako po, ayaw ko talaga mangutang ng alahas. Lalo na sa, hindi ko kilala masyado, hindi ko kaibigan ba. Sis, naisama ko na, di pa, sabi pa niya, isama daw niya sa in-order ko yung alahas. Kahit di ko naman sinabi na bibilhin ko. Tingnan ninyo, sis, naisama ko na, di ka magsisisi dito, sis, napakamura na yan sa'yo ko gusto ko ibigay. Tiwala naman ako. Kahit 4,000 muna down payment, sis. Tapos, sabi ko, oh, hindi ako scammer, ma'am. Sabi niya pa sa akin. Tapos, late ko na po nakita na nag-warning pala si Princess. Gamit niya itong FB page niya na tinda sa Africa. Tingnan po ninyo, di ba? Roselita. Okay, parehas po ng profile picture. Oh. Sabi niya, scammer alert, video call muna bago magbayad. Tingnan po ninyo. Nag-warning pa si si tindera sa Africa. Sabi ko sa kanya, scammer. Nag-reply pa, hindi ako scammer, ma'am. Patunayan mo na hindi ka scammer, sabi ko sa kanya. Kaya pala pinipilit mo talaga ako sa LB. O, sabi niya. Tapos yung message ko, hindi na niya mabasa dahil ni-block na niya ako. So, yan po yung isang account na ginamit niya. Ito pa yung isang account na gamit niya na si Roselita. Tomorrow morning delivery ko, thanks. Sabi pa niya, ako din po kaninang kausap mo sa page namin po. Kunin mo na yung ring. As in, pinipilit niya po talaga akong bilhin yung kwintas, yung ringsing, o saka baka dagdagan ko pa yung damit. Pili ka na dyan, Day, para sulit sa shipping. Anong bang panggamit mo sa akin, may bang? Sabi ko sa kanya, wait ka muna dahil titingnan ko po sa ginagamit ko na mag-send ng pera sa Pinas kung meron silang, ito ba, may Bank Philippines. Pwede naman yan, any bank transfer. Magdagdag kasi order mo dyan. Nasa Germany ka ba, ma'am? Kaya sa Cebu delivery. Sabi ko sa kanya na may bank sa Remitly apps. Remitly po, dyan po ako nagpapadala ng pera. Dyan. Kunin mo sis ring ko, maganda yan. Abil ka na ng gold, bigyan kita ng free. Ito yung account na ginamit niya, kung saan ako nagbayad. Ang dami niyang sa akin, oh. Ang dami niya po talagang message sa akin, nakulitan po talaga ako sa kanya. Parang di normal ba yung pagbibenta niya, kahit nagsabi ka na ayaw mo, pinipilit ka pa rin talaga ng ilang beses. Limited edition po, sabi pa niya. LB necklace also po. Let us know, madam. So, ilang beses po talaga siya nagme-message sa akin. Kahit tulog na ako, nagme-message siya. Ito bagay sa iyo, bagay pa daw sa akin. Nakala mo naman kilala niya ako. Loko-loko talaga tong scammer na to. Sabi ko sa kanya, gusto ko talaga ng gold pero wala pang budget. Dahil magbakasyon kami next month. Next time na lang dahil pag may budget na, sabi ko sa kanya. Sabi ko, nice pa naman ang LB necklace. Sabi ko sa kanya, 1.8 yung ni-mind ko. O sabi niya, sis, go mo na yung LB. Pwede naman yan installment, sis. LB necklace 10 grams, 34,000. Down payment, 9,000 only. Monthly payment, 4,000 para isabay ko na sa delivery. Good investment naman yan, sis. Go ka na. Tiwala naman ako sa iyo. Tiwala naman ako sa iyo. Buang talaga to. Hi, ma'am. Ang dami niyang message nung Merkulis. Hi, ma'am. Good morning to you, ma'am. Hello, ma'am. O, diba? Ang dami niyang message. Send naman siya ng picture ni Princess Jane. Ginamit niya talaga lahat. Grabe itong mga scammer sa atin, no? Tama, sabi niya, ang dami. Kasi hindi ko na siya pinapansin, eh. Hindi na ako na masyado nagre-reply sa kanya dahil nabuisit talaga ako. Dahil ang kulit. Tapos nag-message pa. Sabi ko, send ko sa kanya yung, yung confirmation na na-send ko na. Okay, sis, ayaw mo LB, sis.
sis, kunin mo ng LB sis necklace for only 5,000. Na binabaan na naman yan kahit down. Ibigay po yung, yung province ninyo para masend ko na yun kasi kailangan sa bank hinahanap siya ba. Hi sis, General Santos City. Yan pa yung sabi niya. Sakto mo na ng 2,000 sa isa para shipping. Akala ko nga free shipping sila dahil halos lahat sa nakikita ko sa mga tinda ni Princess, halos lahat free shipping po kaya nabiglang sinabi niya na iatabay ko na yung free shipping na 200. Yan, tingnan po ninyo. Ang dami niyang message sa akin, di ba? Hindi ako halos nagre-reply sa kanya. 1.5 lang yan, ito. Okay na ma'am, sis, hello sis. Hi sis, na okay na ba? Diba, ang dami niyang pasin ako sa receipt. Oh, hi ma'am. Hi ma'am, san? O diba, ang dami niyang message sa akin. Una, alas 3 ng madaling araw, alas 7, alas 9. Hi ma'am, any update po? Kaya yung kanina, mga tanghali dito, nisend ko na talaga yung bayad dahil nakukulitan po talaga ako sa kanya. Ito. Oh, sis, update. Sabi ko sa kanya, na-send ko na. Sabi pa niya, okay, noted na po. Tapos sabi niya naman niya ulit, kunin mo ng ma'am necklace, ma'am na LB, kahit down ka lang muna ng 4,000 para maisabay ko ng delivery din. Monthly payment lang yan. Every month, 2,500. Binabaan na naman niya. Para maka-avail ka sa akin. Oh, di ba? Yan yung LB na niya, pinipilit niya talaga ako. Oh, may free pa daw to. Iwan ko kung anong piyaw yan. Wag, sabi pa niya, wait ko na lang yung down payment na 4,000 ma'am para solid shipping fee. O, hindi na talaga ako nag-reply sa kanya kasi ayaw ko talaga yung kwintas dahil wala akong pambayad doon. Good investment. Alam ko na good investment and good. Pero pag wala kang pangbayad, bakit ka kukuha, di ba? Tapos napansin ko na po, yung nakulitan na po talaga ako sa kanya. Doon ako parang nagising, parang hindi na to normal. Tapos sabi niya, at least 4,000 down payment po. Ayusin ko na yan bukas umaga delivery po. Sabi niya, ship naman sila sa Germany. Ma'am, doon ako nag-PM sa account namin sa Mayumi. Okay na po, salamat doon po mag-reply. Sabi niya sa akin, ito, nisend ko sa kanya na scammer ka pala. Ayun. Hindi na siya nag-reply. Dahil nakuliban, parang ba? Tapos doon na po ako nagising. Sabi ko pa kay Oliver, si Oliver, kunikwento ko kay Oliver talaga lahat. Tapos sabi ko kay Oliver, ang kulit sana, i-cancel ko na po sana yung i-order ko sa kanya kanina umaga. Dahil nung pagkagising ko, ang dami pong message niya. Kahit hindi ko na ino-open yung message niya kahapon, bago ako natulog, nakulitan po talaga ako sa kanya. Tapos kahit sinabi ko na ayaw ko, pinipilit niya po talaga akong bilhin yung kwintas, yung sing-sing. Binabaan niya po talaga yung down payment. Lalo na nung sinabi ko na nasend ko na yung bayad, doon na po siya talagang parang, kinukulit ako ng todo talaga. Doon na ako nagising. Sabi ko, hindi na to normal. Dahil, sabi ko kay Oliver, hindi ko na i-open yung message niya na mag-message pa siya ulit. Dahil nasend ko na nga yung bayad. Kung gusto ko yung kwintas, di ba kukunin ko na yun? Kasabay na yun sa pinadala ko na bayad. Magbabayad na naman ako ng pag-shipping fee na pagsisend doon sa pera sa Pinas, magbabayad na naman ako. Di ba, kung gustuhin ko man yun, isinabay ko na doon sa bayad ko sa damit. Di ba? So, kinukulit niya po talaga. Tapos doon na po ako nagising na sabi niya na binalot na po daw niya yung kwintas, kasabay yung damit. Sabi ko, kasi hindi ko inopen, pero nabasa ko ba yung notification ko sa Sabi niya, nabalot na daw niya, pero kasama yung damit. Sabi ko, naisip ko sa sarili ko, bakit niya ibabalot na hindi ko naman sinabi na bibilhin ko yung yung kwintas? Hindi naman ako nagsabi, o sige, magkukunin ko yan. Hindi ko sinabi sa kanya, bakit niya ibabalot yun, kasabay doon sa damit. So doon ko na siya na-open. Tapos doon ko na napansin, tapos pinuntahan ko yung tindera sa Africa, yung Facebook page niya. Doon ko na nakita na nag-warning pala siya doon kay Roselita Haas. Iba kasi yung pagbasa dito sa Germany. Pasensya na po kayo. Sabi ko, ha? Scammer pala to? Doon na po ako nagising. Sus, Ginoo ko. Doon na po ako na alimungawan sa Bisaya pa. Doon ako nagising.
para akong na nawala yung nararamdaman ko ba. Sabi ko, visit. Sabi ko, visit tong babae na to. Kaya pala, hindi ko alam kung babae siya or lalaki siya na nangluloko. Sabi ko, sabi ko pa sa kanya, magtrabaho kayo ng maayos. Huwag kayong mangloko ng tao dahil ang hirap po kitain ng pera, di ba? Ako, sobrang ingat ko po talaga sa sobrang ingat ko po talaga sa magsisend ng pera sa ako, kilala kasi ako ni tindera sa Africa, di ba? Kilala niya ako dahil nga kay Dong, dahil kay Team Blended. Minsan nagla-like yan sa ko, sa Facebook ko, sa Mami Rose. Sino ba mag-akala na may mga scammer pala yan siya? Hindi man ako palagi nanood sa mga live niya. Hindi po talaga ako palagi nanood, kaya hindi ko alam na meron pa siya mga warning. Dalawang account pala yung dalawang account talaga na ni-warning niya. Yun na talaga yung taong nagbe-message sa akin. Yun yung nangloko sa akin ng 2,000 pesos. No? Kung binili ko lang yun ng bigas, ilang kilo na yun. Inapunta lang sa mga taong walang i-cancel ko na po nga sana dahil sabi ko, ang kulit. Parang hindi na parang hindi na to normal yung pag-aalok niya sa akin ng alahas. Dahil sinabi ko na ayaw ko, kinikulit talaga ako. Ayaw ko pa naman ng ganyan dahil kasi kung ako may budget, hindi na talaga ako kailangan pang pilitin kung gusto ko yung bagay na yan. Tapos may pera ako, bibilhin ko talaga. Meron pa akong suki dito na kaibigan ko na binibilihan ko po ng alahas. Yun, matagal na po akong bumibili sa kanya. Ngayon lang, hindi na talaga ako bumibili ng mga alahas na bago dahil nagmahal po yung alahas ngayon. At marami na tayong gagastusin, tas hindi naman importante na, di ba? Mas maganda kasing investment naman talaga yung alahas, no? Yan talaga yung gusto ko sa alahas. Yung kaibigan ko, matagal na ako hindi nakabili sa kanya. Hindi naman talaga ako na namimili na sa online, ng alahas na dahil wala pa nga tayong budget. Yung damit lang yung gusto ko. Sus, dagdagan ko pa naman sana yung damit dahil marami. Sabi ko, saka na lang dahil wala pa tayong pera ngayon, kulang-kulang pa yung budget natin, diba? Yun lang muna kasi baka maunahan ako, baka sasabi kasi nag-message pala ako doon sa private na na Facebook ko na sinabi ko doon sa my Yumit Thailand Closet na meron ba silang size L, XL doon na yung size, yung damit na yun. Sabi niya sa akin, manood daw ako sa live. Mahirap naman mag-abang ng live dahil hindi naman tayo pares ng oras sa Pilipinas dito sa German. Tapos may sakit ako, may tarangkaso ako. Matagal ako nagigising ngayon. Kaya wala din akong gana manood ng di man naman madalian, di importante. Yun lang naman yung gusto ko, yung damit na yun. Kaya hindi ako nanood din. Kaya sabi ko na, Oliver, na-scam ako. Oliver, scammer pala yung kausap ko. Para akong nagising. Kahit masama yung pakiramdam ko na wala kahit nahihirapan ako magsalita ba dahil nga yung lalamunan ko, kumakati siya pag sobra yung pagsasalita ko. Kaya sabi ko kay Oliver, walang hiya tong tao na to, mangluloko. Hindi ko talaga nakita din yung warning ni Francis J. Niega na mangluloko. Paano po yan nangyayari po? Diba? Pag mag-open ka ng bank account, kasi dito sa Germany, pag nag-open ka po ng bank account, personal ka pong pumunta sa bangko, ikaw po talaga mismo yung tsura mo, kita mo yung ID mo, yung mo ba, na ikaw talaga yung tao na yan. Paano yan nangyayari sa atin? Ginamit yung pangalan ni Princess. Lahat talaga, complete name niya, ginamit. Tapos yung, hindi ko alam kung paano nila nagawa yan. Paano ba yan nagawa sa Pilipinas? Uy, yung account ginagamit nila, hindi naman kanila yung pangalan kay Princess J. Niega. Paano nila nagawa yan? Yan talaga yung gusto kong grabe itong mga scammer na to, ang tatalino, ang tatamad magtrabaho, no? Mangloko na lang ng tao. Sabi ko sa'yo na yung 2,000 ilamon mo yan, ipakain mo yan sa mga grabe kayo, mangloko ko kayo mga tao. Sabi ko, kaya po, baka meron po sa inyo na mag-order sa kanya, mag-ingat po kayo. Mas mabuti po talaga kung tawagan ninyo siya muna bago kayo mag-send ng pera para sigurado po. Dahil itong scammer na to, alam ko po na magagamit na naman to ng bagong pangalan dahil syempre,
i-report siya, nalaman na scammer siya, mag-ingat na talaga siya, di ba? Mag-ingat na siya sa next niya na lulukuhin, hindi na syempre nag-warning na din si Princess Jane doon sa niya. Ay ako, hindi ko naman yun na nakita, hindi naman ako palagi nang titingin sa Facebook niya. Kaya, hindi ko din masabi na sobrang kulang din talaga kumpiyansa at tiwala dahil lalo na picture niya yung doon. Hindi ko man talaga alam kung totoong pangalan niya yung Princess. Baka lang niya yan sa social media pangalan. Baka sa totoong buhay, Roselita talaga yung pangalan niya. Diba? Hindi ko naman talaga siya as in kilala. Personally ba na nakilala kami sa personal. Alam ko lahat ng detalye ng buhay niya. Hindi na naman ako palagi nanonood sa YouTube niya. Kaya hindi ko talaga alam kung anong pangalan niya ba. Kaya yun po din yung ko. Pero buti na lang hindi niya ako naloko sa kwintas talaga. Hindi ako nagpadala. Kaya ayoko talaga din mangutang na hindi ko masyadong hindi ko kilala niya ako. Pero yung ibig ko sabihin na kaibigan ko talaga ba. Na matagal ko nang kakilala. Ilang beses na kami nakikita personal. Ganyan yan ang ibig ko sabihin. Hindi po talaga ako nangutang. Tapos yung nakita ko yung nag-live si Princess sa lahas niya, hindi naman siya nagpapa-installment, hindi naman siya nagpapaganyan. Yung monthly bayad, hindi naman cash naman sa kanya. Doon ako nagising talaga na, kasi pinipilit niya po talaga, doon ko na talaga na-detect yung niya ba. Kaya sinashare ko po sa inyo, dahil para mag-ingat po tayo, dahil hindi lang po diyan yung nangyari mga scam, pati yun dito sa Germany, meron magpapalit, baka kailangan ninyo ng peso, palit tayo ng euro, yung tayong mga Pilipino, mabilis talaga din tayo magtiwala, di ba? Scam pala yun, manloloko pala yun. Yung pera mo, goodbye na. Okay lang sana kung konting pera lang, yung kung malaking pera, di ba? Iiyak ka na lang talaga sa tabi. Sinasabi ko po sa inyo, kahit yung hindi naman masyadong malaki yung nakuha sa akin, pero masakit pa rin sa dibdib ko na 2,000 pesos na loko ako. Kasi marami meron mabili mo na yung ng bigas, di ba? Tas try ko pa yung pinadalaan ko ng pera kung pwede ba ma-cancel. Kasi gabi na sa Pinas nung sinend ko, baka sinabi naman na na hindi na ma-cancel dahil nga na-close na yung transaction namin, na-send na nila sa receiver yung pera. Kaya hindi na nila ma-cancel. At saka next time daw dapat magdubli ingat dahil nasa policy po daw nila na huwag mag-send ng pera na hindi mo kilala personally. Dahil pag once na-send nila na-close na po yung transaction ninyo, hindi na po talaga, wala na po talagang pag-asa na makuha ninyo yung pera ninyo. Yan yung sabi sa akin kanina. Kaya wala na ako magawa. Tatanggapin ko na lang na goodbye yung 2,000 peso ko. Basta sa next time, dapat doble ingat. At ito po ay sinishare ko sa inyo para kayo din po ay wag basta-basta magtiwala, lalo na po online. Baka matuloy si Raquela dito, hindi siya magdala. Sabi pa niya, ipadala daw niya sa Pilipinas. Naku, hindi talaga ako magbibili ng mga gamit na galing sa ibang bansa dahil pagdating niyan dito, magbabayad po ako ng tax, lugi po ako dyan. Hindi naman din importante yan, kaya hindi ko yan gagawin. Kinukulit niya ako, kaya yun lang po at mag-iingat po kayo dahil ngayon po, sa hirap ng buhay, marami ng taong nanluloko. Yun yung ko sa inyo, share ko sa inyo. Kahit alam ko na yung boses ko ngayon, medyo paos, pero gusto ko po talagang sabihin sa inyo para may upload to bukas at na at na maiwasan natin itong ganitong pangyayari, lalo na pag pera na ang pag-usapan dahil mahirap kitain ng pera at mapunta lang sa mga taong mangluloko. Hindi po nila deserve yung pera na yun. Mas deserve po yun sa mga taong mga nakain ngayon o nangangailangan ng tulong. Hindi sa mga taong, hindi sa mga sa magtubling ingat tayo ba? Huwag tayo basta-basta magtiwala. Ako, hindi naman po talaga ako basta-basta sana magtiwala. Parang lang ako ba? Kasi nahiya na din kasi akong i-cancel yung ni-mind ko. Nahiya talaga ako dahil baka sabihin pa ni Princess ba na ba to, nag-mind i-cancel. Mahiya man ako ba sa kakilala ko? Mahiya po talaga ako. Tinuloy ko po talaga yung ko ba? Doon na po talaga ako nagising na ibang tao pala yung nakausap ko. So sayang at late ko na napansin.
Ay, baka doble-doble yung maibalik sa akin. First time ito mangyari sa buhay ko. Sa sobrang ingat ko, nangyari na naloko ako ng tao. Ay, Diyos ko. Basta yun lang. Basta mag-iingat kayo. Huwag kayong basta-basta magtiwala. Lalo na pag nasa social media yung mga nakakausap ninyo. Sana tinawagan ko pala yun siya, no? Sana hindi ko siya agad, Sana hindi ko siya agad sinabi sa kanya na scammer siya. Sana sinabayan ko yung niya ba? Para ko siya. Sayang. Kasi nadadala na din ako sa galit ko ba dahil naloko tayo. Kaya, sobra ng taas na tong natin. Muna ako, maglilinis muna ako sa toilet. Gabi na dito, maliligo kasi ako. At maglinis muna ako sa toilet. Tapos maliligo. Tapos matulog bukas Biyernes, nandito sa Germany. Ang bilis ng panahon. Si Philip kahapon, birthday niya, naawa siya. Pero buti na lang din naman grabe sa kanya. Gusto niya talaga mag-swimming kami. Yun talaga yung gusto niya. Kaya pagbibigyan namin siya bukas, sana hindi naman grabe yung maramdaman niya sa trangkaso ba. Si Martin okay na siya, ubo na lang kunting, ubo na lang. Ako naman, mawala yung boses ko. Tapos yung lalamunan ko ba. Kaya, tingnan pa ninyo yung invitation ni Daniel. Ang gwapo ni Daniel. Binyag na niya ngayong linggo. Papunta ako ng Badlaspe. Mag-impake na ako bukas kay doon ako matulog. Ang pogi ng bata na to. Ang ganda ng mata, kilay ang ganda pala ang kilay ni Daniel Parang si Arya ba, makapal ang kilay. Ay, sana all.